Magandang gabi mga Bulgar, simulan natin ang balitaan ngayong Huwebes. PBBM dumating na sa Lapu-Lapu City para sa 48th ASEAN Summit 2026. Lumapag ang aeroplano na sinasakyan ng Pangulo sa Mactan Air Base bandang alas 9 ng gabi nitong Miyerkules. Nakatakdang maipagpulong ang Pangulo sa mga lider ng bansang kasapi ng ASEAN para sa biannual summit kung saan inaasahang tatalakayin ang mga usaping katulad ng regional security, seguridad sa pagkain at enerhiya, kaligtasan ng mga mamamayan ng ASEAN at kooperasyon ng pang-ekonomiya. Ayon sa Department of Foreign Affairs, malaki ang natipid ng gobyerno sa pagpapaikli ng ASEAN Summit at paglipat ng maraming preparatory at working level meetings online. Isasagawa rin umano ang summit sa mas pinasimpleng setup bilang bahagi ng cost-cutting measure ng pamahalaan sa gitna ng global uncertainties dulot ng tensyon sa Middle East. Panibagong driver na sangkot sa gas and run sumuko sa QCPD. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Brian Kitson. Sumurrender na sa Quezon City Police District ang driver na sangkot sa gas and run incident sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue, Barangay Bahay Toro, Quezon City. Ayon sa ulat, umalis ang suspect matapos magpakarga ng gasolina na nagkakahalaga ng 1,500 pesos ngunit hindi ito nabayaran. Humingi ng paumanhin ang 38 anyos na driver sa gas attendant nang siya ay sumuko nitong Mayo 6. Gayunman, nanindigan ang biktima na itutuloy ang kasong stop laban sa kanya. Ayon sa suspect, nataranta umano siya sa insidente dahil sa sitwasyon ng kanyang anak na may hika at sa pakikipag-ugnayan sa kanyang asawa noong oras na yun. Handa rin umano siyang bayaran ang halagang 1,500 pesos. Samantala, pansamantalang ipina-impound ng pulisya ang sasakyan ng suspect na siya ring isinailalim sa alarm kaugnay ng insidente. Nagbubulgar, Brian Kitson. Tatlong magkakahiwalay na sunog ang sumiklab sa Parañaque at Taguig kahapon. Para sa Boses ng Katotohanan, narito si Jenny Albason. Sa tatlong sunog, 2 ang naitala sa Barangay Lower Bikutan at Barangay Bagong Bayan sa Taguig. Ayon sa ulat, 3 katao ang nasawi sa Barangay Lower Bikutan, kabilang ang mag-asawang senior citizen at isang lalaki, habang 7 naman ang sugatan. Batay sa datos ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 4 ng hapon at tuluyang naapula bandang alas 6 ng gabi. Samantala, umabot naman sa Task Force Alpha ang sunog sa Barangay San Antonio, Parañaque. 2 ang sugatan at aabot sa 600 pamilya ang apektado. Nagsimula ang sunog pasado alas 11 ng gabi. Ayon sa BFP Parañaque, nahirapan silang apulahin ng apoy dahil masikip ang lugar at kinailangan ng maraming supply ng tubig. Nagbubulgar, Jenny Albason. Leviste at Recto nagkainitan sa kamera. Para sa Boses ng Katotohanan, narito muli si Brian Kitson. Nag-atensyon sa pagitan nila 1st District Batangas Representative Leandro Leviste at 6th District Batangas Representative Brian Recto sa plenaryo sa kamera nitong Mayo 5. Ito ay matapos akusahan ni Leviste si Executive Secretary Ralph Recto ng umano'y paggamit sa pwesto para kumita sa public works projects. Iniuugnay din ni Leviste si CWS Party List Representative Edwin Gardueola sa umano'y pagpopondo sa kampanya ni Batangas Governor Vilma Santos Recto noong 2025 elections kapalit ng pabor na politikal. Mariingin tinanggi ni Ryan Recto ang mga alegasyon laban sa kanyang ama. Kalaunan, ipinabura ng kamera sa record ang buong talumpati ni Leviste dahil hindi umano ito usapin ng personal at collective privilege. Dagdag pa ni Recto na ang relasyon ng kanyang ama kay Guardiola ay dahil pareho silang lingkod bayan at galing sa Batangas. Anya, walang halong pansariling interes ang kanilang ugnayan at nakasentro lamang ito sa pagseserbisyo sa publiko. Nagbubulgar, Brian Kitson. At ngayon naman narito si Kim para sa Boses ng Bayan. Sa gitna ng mainit na issue at usaping kinaharap ng bansa, mahalagang marinig ang boses ng karaniwang mamamayan. Magandang araw mga kabulgar, ako si Kim Tagata at samahan niyo kung alamin ang pananaw ng masang Pilipino sa paggamit sa pwesto ng mga nasa gobyerno upang kumita sa mga public work projects. Parang wala din po naman nagbabago kasi since dati pa naman po nagagamit na po yung mga posisyon po nila para po dayain po yung Pilipinas. Kaya nga po di po tayo umuunlad eh. Yung ibang mga bansa umuunlad na po tapos kaya nandito pa rin pababa ng pababa. Yung mga nasa government official positions po, they shouldn't really earn anything because primarily they signed up for the candidacy in which they knew that what they were signing up for was to be in service for the country and not to have service towards them. It should not be happening to us, and I believe na
as we notice more and more yung mga corruptions in our country, we should learn how to stand up for ourselves and use our democracy to impeach or to put these selfish government officials out of position in order to lead and to have a better country. Unfair, to be honest. Lalo na po sa mga gagawa na honest talaga when it comes to working hard. At yan ang mga opinyong ating nakala para sa araw na to. Para sa Boses ng Bayan, ako si Kim Plagata, nagbubulgara. Pumanaw na sa edad na 87 ang American media tycoon na si Ted Turner. Ayon sa ulat, si Turner ay matagal nang nakipaglaban sa sakit na Lewy body dementia, isang degenerative condition na unti-unting nakaapekto sa memorya at paggalaw. Kilala bilang isang flamboyant na negosyante mula sa Southern United States, naging malaking bahagi siya sa pag-usbong ng 24-hour news format matapos ilunsad ang Cable News Network or CNN noong 1980s. Ang CNN ang kauna-unahang all-news channel sa US na tuloy-tuloy ang broadcast at lalo pang sumikat sa buong mundo sa coverage nito ng Gulf War noong 1990 hanggang 1991. Certified Bloom si Senator Bam Aquino. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Mabel Veron. Ibinahagi ni Senator Bam Aquino ang ilang larawan kasama ang P-pop sensation na BINI matapos bumisita ang grupo sa Senado nitong Miyerkules. Ayon kay Senator Bam, naghain siya ng Senate Resolution No. 370 bilang pagkilala sa makasaysayang performance ng BINI sa Coachella 2026. Dagdag pa ni Senator Bam, nagsilbi umanong inspirasyon ng grupo matapos maging kauna-unahang Filipino act na nagtanghal sa naturang International Music Festival at nagdala ng karangalan sa bansa. Nagbubulgar, Mabel Vieron. Usok mula sa Mayon Volcano, naging paid actor sa isang wedding sa Albay. Para sa Boss ng Katotohanan, narito si Rica Martin. Bongga ang kasalang Gay Marquez at Martin Morales matapos sabayan ng pagbuga ng usok ng Mayon Volcano ang kanilang reception sa Kamalig. Habang madamdamin silang nagbibigay ng vows, napansin umano ng bagong kasal na nagkakagulo at palabas ang ilang bisita para silipin ang nangyayari. Doon na nila nakita ang makapal na usok na unti-unting bumabalot sa paligid hanggang sa matakpan ang view ng Mayon. Aminado ang couple na nag-alala sila para sa kaligtasan ng kanilang guests. Pero dahil wala namang inilabas na advisory, itinuloy nila ang reception hanggang matapos. Sa kabila nito, blessing pa rin daw ang tingin nila sa kakaibang nangyari sa araw ng kanilang kasal. Nagbubulgar, Rica Martin. Ayala, panalo sa first round ng 2026 Italian Open. Nagwagi si Alex Ayala kontra Magdalena Friend ng Poland sa kanilang first round ng Italian Open na ginanap sa Rome nitong Miyerkules. Na-sweep ni Ayala ang unang set ng game na nagtapos sa score na 6-0, habang nakabawi naman si Friend sa pangalawang set nang makuha nito ang lead score na 6-3. Hindi na pinabayaan pa ni Ayala ang ikatlong set at tuluyan nang naabot ng atleta ang 6-4 lead. Nagtapos ang laban na may final score na 6-0, 6-3 at 6-4. Nakadakda naman makaharap ni Ayala sa kanyang susunod na laban ang Chinese tennis player na si Xin Yu Wang. Patindi na patindi yung expose nito ni Congressman Leviste. I mean, from the flood control, yung Cabral files, ngayon naman binabatikos niya si Secretary Recto. Ano, ang tapang niya, no? Pati yung mga tenured colleagues Mas niya. matatanda sa kanya eh. Yeah, binabatikos niya. Let's see kung sino pa bang titirahin itong si Leviste. Ako gusto ko gusto ko to finally hear the side of si former House Speaker Romualdez. Romualdez, yeah. Kasi isa sa mga pinakaunang binatikos ni Leviste, yeah. Ni Leviste. Tapos of course, syempre nandiyan yung Cabral files, yung mga nasangkot diyan. Yan ang mga gusto ko, pero yes, I would have to agree na medyo mapusok tong si Leviste. Which also makes Philippine politics a little interesting. Interesting, yeah. Diba, at least may mga nakikita tayong mga bata na should we say talagang lumalaban sa katotohanan. Okay, would you agree? I think so, kasi ang dami ng bata ngayon. Si Barzaga, si Congress Barzaga, Miao. nandyan, yeah. Yung anak nila
Secretary Ralph Recto at Governor Vilma Santos. Yes. Sila actually nag-head-to-head eh. Dun so let's see. Baka anytime soon magkaroon tayo ng ano. Mas batang presidente, Yes. diba? Yeah. At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino at para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website www.bulgaronline.com. At maaari rin kayong bumisita sa aming mga social media accounts. Ako si Ton Sedanyo. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiingayin pa rin ang boses ng bayan.